Bridging the Cultural Gap. Napakarami po kasing napakaraming kultura sa Biblia dapat natin isalang-alang. Sa madaling salita, pag tayo nagbasa ngayon ng talata ng Biblia at hindi natin i-consider yun, malaking problema. Maaring tayo ay maligaw ng malayong pagkaligaw. Ika nga. Nais po natin munang basahin itong ating panimula po dito para tayo ay magsimula sa ating pong discussion. Gaano kahalaga ito, yung bridging the cultural gap? This is important because of the gap that exists between our culture in the West and those in Bible times. Understanding the Bible properly requires that we clear our minds of all ideas, opinions, and systems of our own day and attempt to put ourselves into the times and surroundings of the apostles and prophets wrote. So, ang layo po kasi mga kapatid ng uri ng pamumuhay ng mga tao noon sa pamumuhay ng mga tao ngayon. Sa panahon ng isulat ang Biblia, kailangan natin alamin kung ano ang sistema nila at kapag nalaman natin, ilalagay natin ang ating mga sarili sa kunyari nabubuhay tayo sa panahon nila. Ano ang meaning ng talatang ito? Paano ito binigyan ng diin ng sumulat ayon sa kanilang layunin? Paano kasi mga kapatid, pag hindi ho natin i-consider ito, ay ibang-iba ang ating magiging interpretasyon sa mga talata ng Biblia. Kaya nga sabi po dito, kailangan ilagay natin ang ating sarili na parang tayo ang namumuhay sa panahon nila. Kaya lang, paano natin ilalagay ang ating sarili sa panahon nila noon kung hindi namin natin alam kung anong uri ng pamumuhay meron sila? So, kailangan natin alamin ang kanilang kultura, ang kanila pong mga panahon, paano ito tumatakbo, yung kanilang gobyerno. Kaya nga sabi rito, yung mga sistema, pangyayari, ay kailangan huwag natin itong i-disregard. When the reformers, tulad ni Martin Luther, Philip Melanchthon, John Calvin, si Ulrich Zwingli, and others emphasize the need to get back to the scriptures. They emphasize historical grammatical interpretation. By historical, they meant the setting in which the Bible books were written and the circumstances involved in the writing. So, isinasaalang-alang nila yung historical grammatical interpretation. Ano ang kahalagahan nito? Tulad ng ating mga nabanggit sa una nating episode, kailangan isalang-alang natin ang setting ng isulat yung book at kung ano ang kahalagayan ng isulat nila ito. Alam nyo, halos ang mga writer ng Bible, mapropeta, patriarka, hari, apostoles, mga kapatid, mga kaibigan, palaging merong malaking kinalaman yung mga termino na ginagamit nila, yung mga salita na ginagamit nila, yung mga payo, ay laging merong malaking kinalaman po yan doon sa kalagayan ng mga tao iyon. Kaya nga mayroong mga sulat na binabanggit yung lugar. Ano po? At lating yung settings, yung culture, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi ito nawawala. Kaya, itong mga reformers na ito, tulad nila Martin Luther, nila Philip Melanchthon, John Calvin, Zwingli, ay binibigyan nila ng emphasis yung historical grammatical interpretation. By historical, they meant the setting which the Bible books were written and the circumstances involved in the writings. Pag sinabing grammatical, historical, ay ito ang nakikita ho nila ditong mahalaga. At sabi rito, by grammatical, they meant determining the meaning of the Bible by studying the words and sentences of scriptures in their normal, plain sense. So, pag sinabing grammatical interpretation means interpretation that is based exclusively on the words themselves. It uses words, it phrases and sentences to construct. It is also called as historical grammatical method. Alamin natin ang kahulugan mula mismo sa ginamit na salita. Paano nila ito inuunawa ang salitang ginamit nila doon sa original na lingwahe. Kaya nga, di magkatuto yung mga ibang pananampalataya, mga kapatid, hindi magkaigi, yung mga nakausap po natin, lalo na pagdating doon sa topic na pagkain, hindi talaga nila maintindihan ang pagkakaiba ng brumata ng akatarton. Pinagpareho nila mga ang laking pagkasablay po ng kayo mga kapatid. Dahil mapagtatawanan ng mga Hudyo at mga Grigo ang magsasabi na pareho lang yung bruma at akatarton. Sa bibig lang ika natin yan. Wala pong ganon mga kapatid. Sa kanila, mahalaga yung mga termino. Iba ang definition sa atin yan. Kaya nga may mga translation sa English, isa lang ang translation. Sa Tagalog, isa lang. Pero pagdating mo sa Hebrew at saka sa Greek, magkakaiba yan. Pangalawa, sabi dyan ay
ay it uses in the phrase and sentences to conduct meaningful combinations. Tinatawag din itong historical grammatical method. Ang kombinasyon ng termino at pangungusap na ginagamit, kailangan natin huwag itong magkontra. Kaya nga sinasabi natin na wrong grammar sa pag-aaral ng English, hindi ako magaling sa English, pero alam natin yung tinatawag na kahalagahan ng subject and verb agreement. Dahil hindi pwedeng mapagbaliktad, ano? Tapos pag hindi naman natin alam na mayroong mga sentence na pag singular, may is. Pero dapat ilalagay natin kung saan yung is ilalagay. Pag plural naman, saan naman yung is ilalagay. Grammar, tinatawag po natin. So, sa pag-aaral ng Bible, ay napakahalaga po noon, mga ginigilom na taga-subaybay. Historical, grammatical, kasi pinag-aralan yung kasaysayan. Tapos yung mga pagkakahanay, yung paggamit ng mga orihinal na termino. Isa pa sa mahalaga na dinagdag ay yung rhetorical. Ito ay patungkol sa quality of portion of the Bible. Paano ito naka-apekto sa interpretation. Kaya ito ay tinatawag na historical, grammatical, rhetorical. Sabi rito, it is important to know the circumstances of a given Bible book. This means looking for answers to these questions. Ano po yung mga questions na ito? Ito po. Number 1, who wrote the book? Sino po yung sumulat ng book? At that time, was it written? Number 3, what prompted the author to write the book? That is, what problems, situations, or needs was he addressing? Number 5, what is the book all about? 6, what is its main subject or subjects? To whom was the book written? That is, who were the first readers or hearers of the book? Ayan. So, ito po yung mga bagay, mga question, mga kapatid. Mahalaga po yan. Sino sumulat? Kailan ito sinulat? Ano yung layunin ng sumulat nito? Ano yung problema, kalagayan, at pangangailangan ng ina-addressa ng sulat? Tapos ay para saan yung aklat na yon? At ano yung subject, no? At para kanino isinulat? At sino ang mga pangunahing inadresan or magbabasa at makikinig ng mga sulat na yan? Halimbawa, the Book of Nahum. Sabi rito, the Book of Nahum reflects the prophet's knowledge of the city of Nineveh. Ibig sabihin, yung more on ang nilalaman ng aklat ng Nahum ay yung pong pinapatungkulan ng propeta ay ang kalagayan, kaugnayan ng Nineveh sa bansa ng Israel. At yung the Book of Habakkuk naman reflects that prophet's knowledge to the Babylonian. Ang kalagayan naman ng bayan ng Diyos nang sila po ay masakop po ng Babylonia. Tapos a number of statements in the book of Colossians seem to reflect the influence in Colossae of a philosophical religious cult. So sa panahon naman ng sulat yung Colossus, mayroon namang kumakalat na philosophical religious cult na tinatawag. Kaya mayroon mga paalala po doon sa aklat ng Colossus kung saan mayroon siyang mga tinatalakay po dyan na kailangan warningan ni Pablo ang iglesia. The Book of Lamentations make little sense unless the readers bears in mind that Jeremiah was writing a puerile dirge, bemoaning the destruction of the city of Jerusalem by the Babylonians' structure. Kaya yung Lamentations or panaghoy ay alam natin pag sinabing panaghoy ay ito po kasi ay kalagayan sa masaklap na naging karanasan ng bayan ng Diyos sa kamay ng mga taga-Babylonia. So yan po yung mga sampol ng ating pag-aaral para kanino, sino ang sumulat, ano ang kalagayan, at ano ang dahilan, anong pinag-uusapan. Yan yung mga bagay na dapat natin isaalang-alang. Napakahirap po kasi mga kapatid, mga kaibigan, na bumuo ka ng doktrina na hindi mo naman pinag-aralan ano ang konteksto ng ginagamit na talata. Napakahirap po mag-apply ng talata na iba ang intensyon ng sumulat, ano ang iba ang pakahulugan niya. Bibigyan naman natin ng maling interpretation dahil sa hindi naman natin pinag-aralan itong mga bagay na ito. Tapos ito na ngayon, hindi ho ikalulugod ng Panginoon ang mga bagay na yan. Bagaman tayo ay mayroong malaking pakinabang doon sa mga sulat nila, pero una muna natin ilalagay ang ating isipan sa kalagayan nila noon para alam natin ang tamang aplikasyon sa buhay natin ngayon ng mga sinulat ng mga writer sa mga tao noon. So, yung lamentation or panaghoy, ito ay paglalarawan ng kalagayan ng Jerusalem sa kamay ng mga taga-Babylonia. Okay, pag-aralan ho natin yung tinatawag na kultura, no?